Pinamanahan ng lumang bahay ang isang ina na maraming anak. Nagulat naman siya nang pasukin ang bahay na ito. Si Linda Hall ay halos hindi na pamilyar sa kanyang mga magulang. 5 taon pa lamang kasi siya nang pumanaw ang kanyang ama't ina noon, bunga ng isang malalang aksidente sa sasakyan. Ayon sa pag-iimbestiga, ay nagsimula di umano ang aksidente sa biglaang pag-apoy ng kanilang gulong habang sila ay nagmamaneho. Ang tanging alaala na lamang na tumatak sa isip ni Linda ay kung papaanong umiyak ng matindi ang kanyang lola dahil sa nangyari. Mabuti na lamang at si Barbara Hall ay naging malakas at malusog para masuportahan at mapalaki ng maayos ang kanyang apo. Gayun din ay mabigyan ito ng magandang edukasyon. Naging matulungin at maalaga din namang apo si Linda para kay Barbara. Madalas pa nga siya nitong tulungan sa ilang bagay at pagkilos. Palagi ding sinisigurado ni Linda na wala siyang gagawing bagay na ikapoproblema ng kanyang lola. Matapos nga na makagraduate ng high school, ay nakapasok naman si Linda sa isang maayos na universidad para mag-aral ng economics. Isang pag-aaral na hindi naman naging mahirap para kay Linda, hanggang sa naging isa na nga siya sa pinakamagaling na estudyante ng kanilang universidad. Bukod dyan, ay maganda din at kaakit-akit na babae si Linda, bagay na labis na ipinag-aalala ng kanyang lola. Iha apo, tandaan mo, wag mo na mag-aasawa. Tapusin mo munang iyong kolehiyo at hintayin mo munang makahanap ka ng magandang trabaho. Matapos ang lahat ng iyon, ay tsaka mo isipin ang pagpapamilya. Mahinahong pagpapaalala ni Mrs. Hall sa kanyang apo. Oo naman po lola, bakit ko naman po unahin yun? At saka nauubos na din po ang oras ko sa pag-aaral, kaya wala po akong panahon para isipin ang mga ganong bagay. Tugon naman ni Linda sa kanyang lola. Magkagayon man, ay hindi pala naging totoo si Linda sa kanyang mga sinabi, dahil may lihim na itong itinatagong kasintahan sa kanyang lola. Ito ay si George, isang makisig na binata, at siya ding kapitan ng university football team. Ilan lamang ito sa rason kaya mabilis ditong napaibig si Linda. Hindi rin naman maitatangi ng iilan na tila nagiging totoo naman si George sa ipinapakita nitong pag-ibig kay Linda. Nasasaksihan din naman ito ng kapwa nila estudyante. Halos hindi na nga sila mapaghiwalay sa bawat libre nilang oras, at nasanay na rin ang karamihan na makita silang magkasama bilang magkasintahan. Isang beses ay naglakas ng loob si Linda na imbitahin si George sa kanyang bahay para maghapunan. Handa na kasi siyang ipakilala ito sa kanyang lola. Agad din namang tumugon ng pagsang-ayon si George sa imbitasyon ng kanyang kasintahan. Kaya kinagabihan ay dumalaw siya sa address nito, dala ang bouquet ng pulang rosas at chocolate cake. Pero sa kabila ng maayos na kasuotan ni George at mga dalang regalo, ay hindi pa rin ito nagustuhan ni Barbara. Ganun pa man, para sa kanyang apo, ay pinakisamahan pa rin niya ito at tinanggap si George ng maayos. Ginawa ni Barbara ang lahat para lamang hindi mailang si George at maging komportable. Pero matapos ang kanilang hapunan, nang makapagpaalam na si George sa kanila para makauwi, ay dito na kinausap ni Barbara ang kanyang apo. Apo, hindi mo magagawang maging masaya sa kanya. Maniwala ka sa akin. Normal na para sa isang gwapong lalaking kagaya ni George ang maging mapanloko sa isang babae. Lalo na sa isang magandang dalaga na kagaya mo, apo. Maayos na panenermo ni Barbara sa kanyang apo. Si Linda naman ay hindi na lamang inintindi ang sinabing iyon ng kanyang lola, dahil ang pinapakinggan niya lamang ay ang kanyang puso. Nataon naman na hindi nagkamali si Linda. Pagkatapos kasi nilang gumraduate ng kolehiyo, ay nagpropose na rin sa wakas si George sa kanya. Isang bagay na nagbigay sorpresa sa kanyang lola. Unti-unti namang napupuna ni Barbara ang disente at mabuting pag-uugali ni George at kung papaano nito nirerespeto ang kanyang apo. Pero hindi pa rin may aalis ni Barbara sa kanyang isip ang paniniwala na ang mga lalaki sa henerasyon ngayon ay kaparehas lamang din ng lalaki noong kanyang kapanahunan. Maigi na lamang at araw-araw pinapatunayan ni George kay Barbara na minamahal nito ang kanyang apo. Dagdag pa na nalaman na rin nilang magdadalawang buwan na palang nagbubuntis si Linda, dahilan para madaliin ng magkasintahan ang kanilang kasal. At ang mga dahilang iyan
ay nakapagbigay ng labis na kaligayahan para kay Barbara. Ang malaman na magkakaroon na ng maayos na pamilya ang kanyang apo na matagal na niyang inalagaan, napakiwari niya'y sa panahon ngayon ay mahirap nang mahanap. Naging maayos naman ang naganap na kasalan ni Linda at George. Matapos iyon ay lumipat na sila para bumukod at makapagsimula ng pamilya, kung saan umupa na muna sila ng isang apartment. Nataon naman na ng mga panahong iyon, ang lola ni Linda na si Barbara ay na-diagnose na sa ilang chronic diseases dahil sa katandaan, kaya hindi na rin ito maiwanan ng bagong kasal. Sa kabilang banda, ang pagsilang naman ng baby nilang si Lisa ang naging pinakamasayang araw sa lahat para kina Linda at George. Halos maiyak ang mag-asawa sa walang labis na kaligayahan, lalong-lalo na si Barbara nang makita ang kanyang apo sa tuhod. "Grabe apo, ang ganda niya. Kamukhang kamukha siya ng iyong ina. Parehas sila ng mata at hugis ng ilong." Maligayang sambit ni Barbara habang kinakarga ang bagong silang na sanggol ng kanyang apo. Hindi rin naman naging kontento sina George sa iisang anak lamang. Sadyang naging mahilig ang dalawa sa mga bata, kaya nasundan pa ito ng dalawa pang babae na pinangalanan nilang Susan at Carol. Naging malaki at masaya ang kanilang pamilya. Si George ay sadyang nagpursige sa kanyang trabaho bilang isang truck driver sa loob ng 3 taon nang matanggap ito sa isang trucking company na nagtatransport ng iba't ibang pagkain sa iba't ibang malalayong lugar. Dito niya naibigay ang lahat ng pangangailangan ng kanyang pamilya. Ganun pa man, malaki man ang sweldo, ay kinakailangan pa rin ni George na masigitan pa ang kanyang pagsisikap para na rin sa lumalaki niyang 3 anak. Ito ang naging rason kaya hindi na masyadong nakakauwi si George ng tama sa oras, na sinabayan pa ng matinding pagod na dulot ng labis na pagtatrabaho. Naging masaya din naman si George sa kanyang trabaho. Nakakapunta kasi siya sa malalayong lugar na noon ay hindi pa niya napupuntahan, habang si Linda naman ay nanatili lamang sa kanilang apartment para mag-alaga ng 3 nilang anak na minamahal nila higit pa sa kanilang buhay. "Alam mo, Iha, lumaki kang isang mabuting ina para sa iyong mga anak. Ngayon ay masaya akong mawawala sa mundo na makitang nasa maayos kang kalagayan." Nangihinang sambit ni Barbara sa kanyang apo. "Ano ba yung sinasabi mo, Lola? Madami pang taon ang bibilangin mo dito sa mundo. Magsasama pa tayo ng matagal. Huwag kang magsalita ng ganyan." Malungkot na pangangatwiran ni Linda. Bagamat nararamdaman na mismo ni Barbara ang unti-unting pagbagsak at paghina ng kanyang katawan, at darating din ang panahon na madadaig siya ng kanyang karamdaman. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon ay nagbuntis na naman si Linda, dahilan para masabi ni Barbara na kinakailangan niyang magpalakas at lumaban pa hanggang sa maipanganak ng kanyang apo ang bago nitong baby. Subalit, ang mas nagpasabik pang lalo kay Barbara ay nang malaman nila ang naging resulta ng ultrasound ni Linda makalipas ang 6 na buwan, na nagpapakitang kambal ang kanyang ipinagbubuntis. Naging malakas si Barbara at himalang nakayanan ang kanyang karamdaman hanggang sa mailabas ng kanyang apo na si Linda ang bago nitong twin babies na parehas namang lalaki. Hindi madaling magpalaki ng 5 anak, pero kinaya ito ni na George at Linda dahil sa kanilang pagmamahal bilang magulang. Ang kambal nila ay pinangalanan nilang Kevin at Ethan, at naiiba sila sa kanilang mga ate dahil mas naging malikot at pasaway ang mga ito na labis din namang ikinangingiti ni Linda. Masayang masaya si Linda at George sa nagiging magandang takbo ng kanilang buhay. Iniisip na nga nila na wala nang makakasira pa ng magandang pagsasamahan nilang magpamilya. Ngunit sabi nga nila ay kailangan maging handa pa rin tayo sa mga bagay na pwedeng mangyari. 2 araw kasi bago ang ika-30 taong kaarawan ni George ay naaksidente ito ng malala sa kalagitnaan ng kanyang trabaho. Sinubukan kasi nitong iwasan ang isang mabilis na sasakyang papasalubong sa kanya, dahilan para biglaan itong mapaliko nang wala sa oras at mapabangga ng malakas sa isang poste. Ang mga medics na kumuha sa walang malay na katawan ni George noon ay walang magawa sa sinapit nito, hanggang sa tuluyan na nga itong mawala ng hininga at maideklara ng patay. Ang kaganapan na iyon ay naging malaking dagok para kay Linda na dadalhin niya sa darating pang mga taon
Ilang buwan lamang kasi ang makalipas nang mawala si George ay tuluyan na ding dinaig si Barbara ng kanyang karamdaman. Hanggang sa biglaang atakihin ito sa puso na naging dahilan din ng kanyang pagkamatay. Halos mabaliw si Linda sa halos magkasunod na pangyayari. Umiiyak si Linda at pilit na tinatanong ang kanyang sarili, bakit kailangan mangyari ito sa akin? Naging mahirap kay Linda na tanggapin ang pagkawala ng kanyang asawa. Ngayon ay mas magiging mahirap pa ang kanyang kalooban dahil sa pagkawala ng kanyang lola. Nawala ng biglaan ang dalawang pinakaimportanteng tao sa kanyang buhay, at kung hindi dahil sa kanyang mga anak, ay malamang na nawala na siya sa tamang pag-iisip. Ang mga ate ng kambal na sina Lisa, Susan at Carol ay may sapat ng edad para makatulong sa kanilang ina sa ilang gawaing bahay, habang ang kambal naman ay tila naramdaman din ang suportang kinakailangan ng kanilang ina, kaya hindi na ito naging pasaway pa at nagiiyak masyado. Subalit ang problema ay hindi lamang pala doon natatapos para kay Linda. Ayon kasi sa medical examination ng mga doktor na sumuri sa kambal, ay nakitaan nila ang isa dito ng isang sign ng oncological disease, isang sakit na kapag lumala ay pwedeng ikapahamak ng bata. At ang tinutukoy ng mga doktor ay si Kevin. Sir, may paraan pa ba para malunasan ang karamdaman ng aking anak? May pag-aalalang tanong ni Linda sa doktor. Tatapatin ko na po kayo, ma'am, na malaki naman po ang pag-asa na gumaling ang bata. Pero para po mangyari iyon, ay kinakailangan niyang maoperahan agad-agad. At sasabihin ko po sa inyo na ang operasyon na yun ay nangangailangan ng napakalaking halaga. Malinaw na pagpapahayag ng doktor na hindi maiwasang magpakita ng simpatya sa halos maiyak ng si Linda. Nung una ay pinilit pang maging maayos ni Linda dahil sa sinabi ng doktor na may pag-asa pa namang gumaling si Kevin. Pero nang malaman na ni Linda sa doktor ang halagang kinakailangan ng ospital para sa operasyon, ay dito na siya napaluha ng sobra. Wala akong ganyang kalaking pera, naiyak na tugon ni Linda habang tinatakpan niya ng kamay ang kanyang muka. Lumabas si Linda ng ospital na tila malayo ang tingin at nakatulala. Pilit na nag-iisip ng paraan kung saan siya makakakuha ng ganoong kalaking pera. Una na niyang naisip na ibenta ang lumang bahay na naiwan sa kanya ng kanyang lola. Subalit alam niya na kung sakaling mabili man iyon, ay hindi pa rin iyon makakasapat sa halagang kanyang kailangan. Walang nagawa si Linda kundi ang tumawag at humingi ng tulong sa kanyang mga kakilala at kaibigan. Pero ang karamihan sa mga iyon ay may kanya-kanya ding problema sa buhay at hindi siya magawang matulungan. Subalit, bago pa man tuluyang mawala ng pag-asa si Linda, ay biglang nakatanggap naman ito ng isang balita mula sa kanilang probinsya sa North Town ng Iowa, na nagsasabing ang pinsan niya doon na nagngangalang Lois ay pinamanahan siya ng ilan nitong ari-arian. Nataon kasi na wala na itong malapit pang kapamilya na nabubuhay, at dahil naging malapit din naman si Lois kay Linda noong mga bata pa sila, ay pinamana na nito sa kanya ang malaking bahay na ipinamana din sa kanyang ama noon na hindi na nito nagawang matirhan. Hindi na nagdalawang isip pa si Linda. Nag-impake na agad ito ng ilang gamit, inayusan ng mga bata, at bumili ng 6 na tiket sa bus papuntang Iowa. Hindi naman maiwasan sa loob ng bus na pagtinginan si Linda dahil dala niya ang kanyang 5 anak na lahat ay nasa kanyang tabi. Doon, nang mapadako na si Linda kasama ang kanyang mga anak sa lupain at bahay na ipinamana sa kanya ng kanyang pinsan, ay napansin niyang mukhang napaglipasan na ito ng panahon. Malalaking poste sa labas, mga pader na balot ng ivory, at mga pulang tiles na parang makikita mo lamang sa mga sinaunang mansyon. Ganun pa man, kung titingnan ito ng matagal, ay tila napakaganda pa rin naman ng pagkakadesenyo nito at nakakamangha. Ma, anong dito na ba tayo titira? Tanong ni Lisa sa kanyang ina. Sa palagay ko. Kasi, sarili na natin tong bahay. Malinaw namang tugon ni Linda. Pero mas nagulat pa sila nang pasukin ang malaking bahay na iyon. Totoo naman na matanda na ang mga furnitures at interior design nito. Pero sadyang nakakamangha ang kanilang kagandahan at pagkakadisenyo.
Patuloy na nilibot ng mag-iina ang mansyon kung saan naglaro pa ang mga bata ng tagu-taguan. Dahil na din sa lawak at laki ng bago nilang tirahan, si Kevin naman ng mga sandaling iyon sa kanyang pagtakbo ay may biglang naramdamang kakaiba sa sahig na kanyang tatapakan. Tila nabuksan ng bahagya ang isa sa mga tiles nang madali ito ni Kevin at bilang bata ay ginalaw niya ito hanggang sa tuluyang mabuksan. Isa pala itong sikretong taguan na aksidenteng napag-alaman ng bata. Pero ang kakaiba sa taguan na iyon ay ang mga makikinang na bagay na nilalaman nito na sadyang nagpamangha kay Kevin. Dahilan para agad na mapatakbo ito sa kanyang ina. "Ma, halika, tingnan mo to, ang ganda." Pangungulit na wika ng bata sa kanyang ina. Siyempre, hindi naman ito agad na pinansin ni Linda. Pero nang hilahin ito ng kanyang anak papunta doon, ay namangha din ito at nasorpresa sa kanyang nakita. Ang bagay palang iyon na nagbigay sorpresa sa kanyang anak ay mga ginto na pinapakinang ng sikat ng araw mula sa bintana, kung saan malapit ang kinalalagyan nito. Hindi lamang ito mga gintong alahas at ilang mahalagang bato, kundi naglalaman din ang sikretong taguan na yon ng mga banknotes mula pa sa panahon ng The Great Depression. Ano bang gagawin ko? Tiyak na napakalaking halaga ang katumbas ng mga bagay na to. Sa wakas ay masusolusyonan ko na din ang pangangailangang halaga ng aking anak para sa kanyang operasyon. Halos maluha sa kaligayahan si Linda. Wala namang kaalam-alamang iba niyang anak na ang kanilang kapatid ay nakadiskubre ng kayamanan sa loob ng ipinamana sa kanilang bahay. At dahil nga sa pangyayaring iyon, ay naging laman ng balita si Linda na nagbigay interest din sa ilang news channel ng kanilang bansa. Dito, napag-alaman ni Linda na ang unang may-ari pala ng mansyon na iyon na ipinamana sa kanya ng kanyang pinsan ay ang ama pala ng kanyang lola na nanirahan sa mansyon na iyon noon pang panahon ng The Great Depression. At ang mga kayamanan na natagpuan ng kanyang anak ay malamang na mga naitagong yaman lamang nito na hindi na nadiskubre pa sa inahaba-haba ng panahon. Pwedeng aksidente o pwedeng himala ang pagkakatagpo ni Kevin dito, dahil kasi doon ay nagkaroon ng malaking pagbabago ang kanilang buhay. Malamang na walang nakakaalam na kahit sino patungkol sa taguan na yon, maging si Lois na pinsan ni Linda, lalo na't nabalitaan nila na maraming taon na ring walang naninirahan sa mansyon at hindi din ito madalas mapasok ng kahit sino man dahil sa takot. Dahil sa pangyayari, ay nagawang maipagamot ni Linda si Kevin sa isa sa pinakamagandang klinika sa kanilang bansa, kung saan ang umaasikaso sa kanyang anak ay ang ilan sa pinakamahuhusay na espesyalista ng klinika na iyon. Naging maayos at matagumpay nga ang naging operasyon ni Kevin. Mabilis na nabawi ni Kevin ang kanyang lakas matapos ang kanyang operasyon. Si Linda naman ay ginamit ang natitira niyang pera para iparenovate ang ipinamana sa kanyang bahay na ngayon ay mas gumanda pa kumpara dati. Dito ay nagsimula nang maging maayos ang buhay ni Linda. Natutuwa sa tuwing nakikita niya kung gaano kaligaya ang 5 niyang anak sa bago at maganda nilang tahanan.